my beloved Boss Mike Cervera. Sige, tuloy natin to. Oo. Dapat yung mga estudyante, pinadala nyo na doon. Hindi kayo pwedeng ano, ha? Kailangan pumasok kayo doon. Doon sa Liwasang Bonifacio. Pambihira. Sige, pasok. Gusto nilang Cha-Cha People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan. Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years, and after that, I go out. 35, yung matatanda natin. Yung mga Marianas Island, Pacific. Kung ano-ano na lang kinikwento ni Digong eh. Hindi na ako magtatagal. Kasi marami pong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaloko. Yan ang legal. Uwi! Naloko na. Sabi ng tatay nyo, uwi na daw. Uwi! Naloko na. 1 linggo kayo dyan, walang nangyari. Samantalang nung EDSA, alam nyo nung EDSA mga boss, talaga naman, 1 araw, 2 araw, 3 araw, talagang makikita mo, Naloko na. Ibig sabihin yan, wala nang naniniwala sa'yo. Wala ka ng silbi. Naloko na. Sabi ko, wag na wag ninyong pumayag na mangyari yan. Tingnan nyo itong mga puro mga bata, anong alam niyan? Diba? Hindi tulad nung araw, ulitin ko, hindi tulad nung araw, yung mga nando doon, alam nyo, mga nasa opisina, mga nasa bangko, iba't ibang mga tao yung dumadagsa doon. Ganon. Tapos may mga ron, sa mga gedli-gedli, may mga namimigay ng tubig, pagkain, yun yung suporta, yun yung people power. Naloko na. Yang inyo, Duterte, pinagsama ng Duterte at Kibuloy power. Pero wala pa rin. Naloko na. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila. Sakit sa ulo ni Digong. Paalam ka na, pauwi mo na yung mga tao, kawawa naman. Your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niya, wala na, Digong. napunta sa Malacañang. Iwasan nyo muna. Pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Bakit? Sa tingin mo, wag daw pumunta sa Malacañang. Gawin daw peaceful. Ano peaceful? Sa tingin mo, kakayanin, ibabala mo yung mga bata? Naloko na. Ibabala ni Digong kung pupunta yung mga yan, ibabala nyo? Tama nga, wag niyong papuntahin kasi wala namang mangyayari. 'Di ba? Magkakaroon lang ng sakitan yung mga bata. Naloko na.
Oh, nandiyan na si Dr. Alec Guerrero. Oh, nandiyan na si Boss Wilfredo. Naku, Cres Ulo, nandiyan na. Palakpakan kapag si PRRD. Oo, pag nagmura, palakpakan niya, syempre. Trademark niya yan eh. Di ba? Anak ng pating talaga. Cosmo Defender. Oo, magpataya ng ang salita niya tapos wag punta ng Malacanang. O, di ba sinabi pa nga niya? Di ba? Na ano, o yung mga ano daw, ogag daw yung mga pulis. Oo, dapat daw patayin eh. Di ba? Napakaloko talaga. Oo. Sige, pasok! Ay ginagawa, wala namang ano sa atin ng polis. Wala namang, wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Alala, di-distribute! Oh, distribute nyo na yung mga bayad, gano'n? Naloko na. Mali lang. Kayo naman mali lang, na mali lang ng sinabi. Siyempre matanda na eh. Mali yung pagkakadinig. Oo, mali yung pagkakadinig ni Lolo Diggs. Ha? Mali. Sige, baguhin mo na. Lolo Diggs, baguhin mo yung sinabi mo. Hindi distribution yun, ha? Oh. Okay, pasok. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Demonstration! Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi nga kakayanin nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., hindi ganun yun. Merong mga helicopter na umaatake sa Malacanang, may mga tangke na umaatake papunta sa Malacanang, 'di ba? May taong bayan na may daladalang sulo para atakihin, lusubin ang Malacanang. Sobrang dami 'yun noon. At saka walang bata 'yun noon. Eto, tingnan nyo yung mga kasama, Iyang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino. Hoy! Maawa na nga kayo. Itong si Ipi, si Bongo, hindi pa kayo naaawa kay Digong? Akala ko ba'y mahal nyo yan? Pagpahingahin nyo na, pagod na yung matanda. Parang awa nyo na. Ako na naaawa kay Digong. Diba? Tama na, nanilbi ka na, okay na eh. Sige. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag niyo kalabanin ang police pati military. Kung pagdating ako nang magpaagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga wag mo nang bulahin, Digong, hindi talaga sasama yung mga yan. Naloko na. Binubola mo pa yung mga militar at saka pulis eh. Wala na, Digong, wala na. Hindi maniniwala sa yan, ha? Naloko na. Si Marcos, pasyad na lang yan. Wala nang Marcos, ano? Muntik pang tumumba. Hoy, yung alalay sa likod! Hawakan mo! Tutumba na yung matanda. Pambira na yan, Di ba? Sige. Wala na. Huwag na nga natin tuloy yan. So, yun na nga, mga kababayan, Digong. Hindi lang nakasama, pero pag napanood niyo yung buong video dyan, tinawag niya ng mga ogag yung mga pulis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Di ba? Narinig nyo ba yun? Mga pulis, mga ogag, pwede ninyong patayin, sabing ganon, yung mga... Di ba? Papasyal-pasyal na lang daw. Naloko na. Kailangan niyang gawin yun. Kailangan gawin ni Pangulong Bongbong Marcos yun para makipag-alyansa sa iba't ibang panig ng bansa. Kailangan natin ng kakampi at kailangan natin ng mga mamumuhunan
para sa ekonomiya natin, para magkaroon ng maraming trabaho. Hindi ba nila alam yung bilyon na mga investor na ipinapasok ng Pangulong Bongbong Marcos? Hindi nila alam yon kasi ang binibigay nila lang sa inyong impormasyon yung mga negatibo. Para sa kanila, negatibo yung yan, o pasyal-pasyal, pero hindi nila sinabi anong dahilan. 'Di ba? Ganon yon. Pero hindi naman kasi yung issue. Lahat ng sinabi ni Digong, hindi yun yung issue. Ang mga taong yan, nandiyan sila para protektahan sino? Si Kibuloy. Pero wala namang binanggit si Kibuloy. 'Di ba? So alam nyo na ang kasunod. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.